Hi mga mi, samahan niyo naman kami sa aming panibagong ganap ngayong araw. Nugasan ko na to mga plato namin kasi mamaya-maya magagayak na rin ako para sa lulutuin kong ulam. Hinatid lang ng aking asawa itong pinamili niyang isda tapos bumalik na rin agad sa pamamasada. Mga oras din na yan, tulog yung kambal namin tapos sila ate at kuya ayun nandun sa bahay ng pinsan nila naglalaro. Ito at nilinis ko na nga din pala ang isda at as usual ang gagawin kong luto dito ay pinirito tapos sinabawan. Asawa ko na yung pinapunta ko sa palengke kasi yung mga bata saglit lang ako mawawala talagang maghahanap na sa akin. Alang ang problema kapag sila yung pinamili talagang kulang-kulang yung mga pangsahog. Yan lang ba naman yung binili ko kulang ng kamatis, siling haba, tapos luya. Eto, dali-dali na rin akong pumunta sa may kalsada at pinabantayan ko muna yung kambal sa ate nila. Naku, naiinis talaga ako sa asawa ko kapag pumupunta ng palengke parati talagang may kulang. Hindi naman kulang, minsan sobra pa yung pinamimili, Diyos ko day. Eto at bumili na nga rin pala ako ng saging para sa mga bata. So, bale, una ko nga pala lulutuin ay tinolang isda. Hinihintay kong kumulo na nga ayan. Eto at sinosort ko na rin itong mga labahin namin. Sasalang na naman ako ng labahin pero hindi pa rin ako nakakapagtupi. Sabi, 3 araw pa lang ako hindi nakakapaglaba pero yung laundry basket namin talagang punong-puno na. Buti na lang talaga tumutang kami ng automatic washing machine kasi kahit papaano hindi ko na kailangang magkusot at isasampay ko na lang. Itong automatic washing machine namin ang pinaka-the best na gamit ko dito sa bahay. Sobrang laking tulong talaga nito sa akin at best friend ko na nga itong tinuturing. Anyway, fast forward tayo, luto na nga pala itong tinolang isda namin kaya eto at magpiprito na rin ako. Tinalan din talaga at napahimbi nga ang tulog ng kambal namin at dire-diretso nga yung gawain ko dito. Bumibili talaga kami ng isda, hindi nawawala sa akin yung pagpiprito dahil gustong-gusto nga ito ng kambal namin. Anyway, at pumunta nga pala dito sa amin itong aking kapatid kaya ayan at nagpatulong nga ako sa kanya ng pagtutupin itong mga damit namin. Itong ang kambal namin at napakahimbing pa talaga ng tulog nila. Pumunta na nga rin ako dito sa likod namin para ligpitin na nga din itong mga nakasampay. Dahil meron na din naman na makakatulong sa akin sa pagtutupi kaya eto't nilubos-lubos ko na. Ako na rin itong mga nakasampay para wala na talaga kaming tupiin. Sipag din kasi talagang magtupi itong kapatid ko, kabaliktaran nga lang sa akin. All na lang talaga masipag magtupi. Katapos nga din namin diyang magtupi, maya-maya dumating na rin tong asawa ko. Bandang 2:00 na yata yan ng tanghali, yung mga bata tapos yung kapatid ko tapos na silang kumain. Hintay ko lang talaga tong asawa ko kasi gusto ko sabay kaming kumain. Katapos namin kumain, eto at sinampay ko na rin itong mga isinalang ko sa washing machine kanina. Bino, paulit-ulit lang talaga yung mga gawain natin sa bahay. Literal talaga na 24/7 talaga ang trabaho ng isang nanay. Talaga makakapantay sa sakripisyo ng isang ina. Aban ragyod ta daring dapita. Uy, Diyos ko dahil pagkapasok ko yung bahay namin para na namang binagyo. Mga bata nagbabahay-bahayan dito sa kwarto tapos yung sala namin grabe. Uy, walang katapusang paglilinis at pagliligpit. Tipong kakalinis mo lang kanina, mamaya-maya eto at magulo na naman. Dami na naman nga mga bagay-bagay na nagkalat kaya minsan din talaga hindi maiwasang magbubunga nga tayo mga nanay. Tapos araw-araw din talaga sinusubok yung pasensya ko. Okay na rin na ganito yung makalat na bahay kasi ibig sabihin masisigla yung mga bata at walang sakit na iniinda. Bandang 4:00 ng hapon talaga nagpa-rescue na nga ako sa bayaw ko kasi marami pa talaga akong kailangan gawin at magsushoot pa ako ng affiliate video. Ihisan ko na nga din muna itong kambal namin dahil ipapasyal niya nga yan dun sa kabakanting lote. Itong scratch map ang ginawan ko ng promotional video. Sample ko lang po iyan nakuha at gagawan ko na lang po iyan ng separate video. Pagkatapos ko nga din mag-shoot ng video, ayan at pinantahan ko na din sila dito sa bakanting lote. Tuwang-tuwa na nga itong si Bibi Ian nang makita niya na ako. Naglaro ko nga din muna sila saglit bago kami umuwi ng bahay. Kinabukasan na nga din pala ito sa wakas. After 3 days makakaligo na nga ako. Abe, sobrang lagkit na din talaga ng buhok ko at sobrang gusto ko na din talagang makaligo na. Pagkatapos ko nga din maligo, napakasarap na sa pakiramdam na nabasa ko na nga itong buhok ko. Ito at naglagay na nga rin pala ako ng sunscreen at sinisipagan ko na din talagang mag-apply nito araw-araw. So ayun, eto nga din palang asawa ko naghugas na ng aming plato. Kagaling lang din niya dun sa palengke at bumili nga ng maluluto naming ulam. Hugas na rin siya muna ng plato para makakilos ako ng maayos kapag ka magluluto na ako. Naman heto, hinay-hinay na rin ako naglipit dito sa kalat ng aming mesa. Ito namang kambal namin ayan at napatulog ko na rin. Asawa ko na rin yung nagpatuloy sa paglilinis para makapagluto na raw ako. Nagtapat na rin ako ng clip fan dito sa may lababo namin kasi sobrang init talaga. Di pa man din ako pwedeng magtali pa ng buhok. Nakakagaan din talaga no ng gawaing bahay kapag kaandyan yung asawa mo na tumutulong sa'yo. Hali, bumili nga pala itong asawa ko kanina sa palengke ng 1 kilong manok. Ito sa ulam namin sa pananghalian hanggang sa hapunan. Ako lulutuin ay tinolang manok kaya eto at nagayat na rin ako nitong butig. Hindi ko lang alam kung anong tawag niyan sa Tagalog, basta butig yan tawag dito sa amin. Bali hahatiin ko sa 3 yung 1 kilong manok. Yung una tinola, yung pangalawa fried chicken, yung pangatlo naman adobo. Paraan na lang talaga mga mi para kung ayaw ng kambal ng isang ulam, meron pang 2 option, di ba?
Kapag ganitong sabaw nga pala yung lulutuin ko, gustong gusto ko na marami nitong pichay. Lagyan sa pinaka-paborito kong kainin kapag tinolang manok. Bang busy nga din ako sa pagluluto dyan. Ito namang asawa ko, inaaliw-aliw niya itong kambal namin. Ito din talaga muna pinapamasada yung asawa ko kapag busy ako. Mabantayan ng maayos yung kambal habang may ginagawa ako. Eto at magluluto na nga din pala ako ng kaunting fried chicken. Kuha ko lang yan ng maliliit para mukhang madami. Pero yung totoo talaga, nagluto ako ng sabaw para sa mga bata, lalong-lalo na para sa kambal. Eto, nagluto na rin ako nitong kaunting fried chicken kasi paborito yan ni ate at kuya. Breast part yung ginawa kong ganyan para walang buto. Tapos magluluto rin ako ng adobong manok kasi ayun din yung paborito naming mag-asawa, diba? Karte lang talaga. Fast forward na rin pala tayo, eto at kakain na rin kami. Walang manok at fried chicken muna na yung niluto ko kasi nagugutom na rin kami. Ano namin lulutuin yung adobo pagkatapos namin kumain. At nagpray na rin muna kami bago kumain. Mga mi at sabayan nyo na rin kaming kumain. Kambal naman, ayan, at napakain na yan sila kanina pero ayan, nanggugulo sa amin. Mo din talaga ng mahabang pasensya kasi kapag pipigilan mo yan, magsisiyakan yung dalawa.